Hello mga guys! Good morning! Ngayong araw nga palang ito, 2 oras ang aming i-joyride papunta doon sa aking biyanan or sa mama ng aking asawa. So samahan nyo ako na tuntunin itong road na to. So let's go joyride. So as you can see mga guys, nandito nga pala kami sa Moche or sa Albertville na nga pala kami, galing kaming Moche. Sa Moche, doon kami nakatira and 35 minutes away, nandito kami sa Albertville. Tapos, ayan, bago kami dumiretso ay dadaan muna kami sa McDonald. And also, ayan, tingnan nyo naman. So anyway, nagsisimula na nga pala kaming mag-joyride papunta sa valley or sa place ng aking biyanan. So, ayan, sorry mga guys dahil maulan ngayon so hindi nyo makikita ng maigi yung views kasi yung camera ko din is medyo malabo, char. Kasi pag maulan, syempre, ayan, nakikita nyo yung nandyan sa car na nagwa-wipe is yan yung nakakaabala ng views, charot. So ngayon dahil auto na mga guys is nagsisimula na talagang yung mga dahon, nagfo-falling down na sila, kaya ganyan na yung itsura ng mga dahon ngayon. So ganito dito. So sa nakikita nyo sa paligid is yung mga green ay matitira lang yan kasi yan yung ating fine tree. So yung nag-iibang mga dahon is yan yung mga nagpapalit every year. So kumbaga kung autumn sila yung magpapalit ng mga dahon and pag summer na naman is magkakambak na naman yung mga dahon nila. So ayan, samahan nyo kaming talakayin, talakayin itong ating lugar na ito, ang lugar ng Alps or sa north of France, north and south, parang middle. So dadaan kami sa Chamonix or sa Chamonix Mont Blanc, dadaanan namin, or Genève. Kung sino yung mga familiar sa nabanggit kong lugar, shout out sa inyo mga guys. So ayan, let's go. So wala pa nga kami sa Genève mga guys, and after naming daanan yung Genève, doon kami dadaan sa Chamonix kasi parang doon yun yung place kung saan kami pumunta dati nung 2024 sa Chamonix Mont Blanc. So kung doon kami pumunta doon sa malaking horse or sa uso ba yung tawag doon sa animal na made from glass, kaya nga Chamonix Mont Blanc. So ayan mga guys, ayan yung dinadaanan namin, ganyan lang yung nakukunan ko ng video, kaya wala naman akong special na camera, kaya pagpasensyahan nyo naman yung aking pagkuha ng video kasi kung ano lang ang nahahagip ng aking camera is yun lang yung makikita natin, okay? So pero ayan, sana magustuhan nyo yung aking pag-joyride at samahan nyo na rin kami kasi first time ko rin itong mag-joyride sa ganitong weather or ganitong panahon, or first time ko rin itong mapunta dito sa valley, sa Alps. Kumbaga malapit na sa mountain, sa very mountain, kaya na-excite ba ako, kaya gusto kong videohan at para ipakita na rin sa mga taong gusto ring makita kung ano ang itsura ng mountain area ng Paris, France, diba? So ayan, maganda talaga dito mga guys, less kumbaga napaka fresh ng air, wala free smoke ba yung tawag doon, wala kang smoke na makikita, hindi sila dito nagbo-burn ng mga dahon, hindi tulad sa US ang nila mag-burn ng mga dahon. Nakikita ko yung ibang mga Pilipina is nagsusunog sila, dito talaga mga guys is bawal magsunog, kaya napaka fresh ng hangin dito, and ang mga kahoy na pinuputol nila, ang hindi nila nakukuha na parang panggatong ba sa mga chimney, kumbaga pampainit nila sa loob ng bahay kung just in case na mawalan sila ng electricity, kasi kalimitan na ginagamit dito sa France is yung mga heater. So kumbaga mayroon naman kasing medyo hindi naman mayaman katulad sa atin na mga Pilipino, may mayaman, may hindi mayaman, may normal lang life. So yun yung ginagamit nila pagpuputol sila ng kahoy. Yung iba ginagrind nila para ilagay nila sa mismong puno and pampataba uli. Yun yung ginagawa nila dito, kaya hindi ka makakakita dito ng mga nagsusunog ng
mga ano, tuyong dahon or ano, bawal kasi sa kanila yung ganun. So yun yung pagkakaalam ko, hindi ko alam sa iba kasi normally nakatira kami almost 1 year and a half isa medyo city, so wala din doon nagburn ng mga ganun, kaya yun yung pagkakaalam ko. Tapos lumipat naman kami dito sa pinakataas or sa Alps, sa mga valley, so wala akong nakikitang nagsusunog. Hindi ko alam sa ibang place pa ng France, so yun yung ano, pagkakaalam ko dito na bawal sa kanila magsunog, kaya as in napaka fresh ng air dito. Yun yung kagandahan dito, and also maganda rin yung government na patakaran dito, char. So anyway mga guys, ayan, nakikita nyo naman dumadaan na kami talaga dito, and natatakot nga ako, and naninervyos talaga ako kasi napakadulas ng daan, and nakikita nyo sigsag talaga yung daanan kasi dito kami dumaan sa shortcut. So hindi kami dumaan doon sa highway kasi medyo malayo yung aanuhin namin, kaya dito kami sa shortcut para 2 hours lang yung ride namin kasi may kasama kaming mga bata, and yung bunso ko kasi is sobrang mainipin siya sa biyahe, kaya ayun mga guys, dito kami dumaan sa shortcut. At pagpasensyahan nyo na lang, maliit lang talaga yung daanan dito sa shortcut is, in sobrang napaka ano talaga, yung napaka ano ng daan, and para naman makita natin yung views ng mountain. Ayan, tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung mga kulay ng mga puno. Nag-iiba-iba na sila, may brown, yellow, orange, and maroon. Maroon black is same, char. So ayun mga guys, and dahil nga umuulan, ayan, medyo malabo yung pagkakuha natin, kaya ayan, pagpasensyahan nyo na uli. And alam nyo ba mga guys, kahit malungkot, and hindi ko lang talaga maintindihan kasi ang pagkakaalam ko mga guys, yung mga matatanda ba, or hindi ko alam sa ibang lugar, kasi dito sa kanila ang pagkakaalam ko, kung retired ka na, mas pinipili pa nilang tumira sa mga ano, parang pinakataas ng bundok, na para bang sila lang yung place, yung parang gusto nila ng privacy. And alam nyo ba kung bakit? Parang mas pinipili nila na lumayo sa city. Ang alam ko, mas maiging manirahan sila sa city kasi just in case na magkaroon sila ng ano, mga hindi natin inaasahan na mga ano sa life natin. Syempre, para madali nating maidala sa mga hospital or sa paggamutan, sila mas pinipili nila, yung mga matatanda or retired na, mas pinipili nilang manirahan sa parang ano bang tawag dito, parang kalagitnaan ng lugar na walang ano, kumbaga puro sila lang yung mga bahay, at tahimik. Ganoon kasi yung mga gusto nila, tahimik. So, pag gusto mong pumunta ng ospital or may ano, mag-appointment ka pa, tapos siguro mga 5 hours ride, 7 hours ride para pumunta sa ospital, 'di ba? Nakakaano 'yun. So, parang hindi ko maintindihan sila kasi kung kailan sila matanda na, tsaka sila nagaganon, 'di ba? Yung parang kayo ba mga guys, alam nyo ba yung may mga alam ba kayong ganon na mga retired na mas pinipili pa nilang manirahan sa mga private na lugar na napakalayo sa mga ano, for example, hospital, sa mga pharmacy. Ganon yung pagkakaalam ko dito kasi ganon yung halos hindi ko naman nilalat, halos na nakikita ko sa mga ganitong lugar na mga private valley is parang ano, mostly ng mga tao is mag-asawa, tapos retired, pero basta yun. Pero hindi ko alam lang sa ibang lugar mga guys. So ayun na nga, and alam nyo ba, napakaganda dito kasi kahit ang lalayo ng ano nila, safe sila sa mga ano, 'di ba, tulad sa atin parang nakakatakot na manirahan sa baba ng malalaking bato, pero parang ang ganda-gandang ano, yung parang wala silang ano. So ayan na nga mga guys, wala silang takot na manirahan sa baba, sa ibaba ng malalaking bato. Tapos nakikita nyo naman yung mga bahay, minsan malalayo sa isa't isa, minsan nasa kalagitnaan ng malalaking bato, yung para bang nakikita natin sa movie na Avatar. Ganon yung mga ano nila dito, mga
atake, ganon. So, yun na nga mga guys, yun, sana nagustuhan nyo yung dinadaanan namin, and napakaganda talaga. Gusto ko talagang i-share to sa mga taong wala nang pag-asang pumunta sa mga ganitong lugar. So, ayan, at least ako na narating ko or na-experience ko, and gusto ko rin ibahagi sa inyo yung ibang place nang hindi nyo na mapupuntahan or hindi nyo pa napuntahan, and I hope so sa iba dyan na sana mapuntahan nyo rin at ma-experience nyo rin yung mga ganitong lugar mga guys. And doon ito para doon sa mga wala na talagang wala nang time na ma-experience yung mga ganitong lugar. At least nakita nyo ganito yung lugar dito sa Paris, France, or sa Alps, sa ibang ng Alps, sa mga kabundukan. So, hindi naman as in talaga nakakatakot. Pero, pag first time ka dito, lakasan lang talaga ng loob. Kung gusto mo talagang manirahan sa ibang bansa, tatanggalin mo yung yung hina ng loob mo, yung pagkamis mo sa family mo, tatanggalin mo talaga. Yung iisipin mo lang is yung sarili mo, lakasan ng loob, and syempre pangalawa na dyan yung ating pamilya na malayo sa atin, yung ganun. So kasi kailangan nating maging matapang na habang wala tayo sa ating pamilya, ganon yung mga atake dito mga guys. Dapat malakas ang loob mo, kasi kung mahina ka, nako, tegi ka. Ganun, lalong-lalo na kung ang napuntahan mo is Maldita rin, katulad ng nakapunta, char. So, kung Maldita yung napuntahan nyo, tapos aang-anga ka, tapos wala kang gagawin, talagang parang ako, yung parang nawalan ka ng pakpak, tapos nabalian ka na lahat, tapos parang hindi ka talaga get up. Kaya, pag gusto mo talagang pumunta ng ibang bansa, sa mga may plano dyan, kailangan mong lakas ng loob at matapang ka dapat nasa lugar. So, ganun, hanggat na wala kang ginagawang masama or hindi ka nagagawa ng masama, go lang, go for the flow. Ayan, sa ika nga, go for the flow. O, diba? Kung ano ang tinatahak mo sa ngayon, i-enjoy mo lang, kasi isa lang ang buhay, so kailangan nating i-experience ang lahat ng bagay na nandito sa mundong ibabaw. Hanggat kaya nating i-experience, go for the go lang, i-experience lang natin ang lahat ng bagay. Kaya ayan, go for the flow. So ayan, so mas magandang na i-experience natin yung mga bagay-bagay dito sa mundo hanggat nabubuhay pa tayo, kasi 'di ba ang sarap naman talaga sa pakiramdam na ayun, na-experience natin ang mga bagay-bagay, 'di ba? So anyway mga guys, at ako'y nauubusan na ng ibang salita or ibang sasabihin, and I gonna end my talking, and I hope na mag-enjoy kayo sa aking joyride with you guys. And kung mayroon kayong tatanungin sa mga nakita nyo dito, pwede naman kayong mag-iwan ng comment dyan sa baba. Mag-comment kayo dyan sa baba at sasagutin ko kayo. And sana mayroon kayong mga katanungan, ayan, tanungin nyo ako at sasagutin ko kayo dyan sa baba. And ayun na nga, kasi nauubusan na talaga ako ng salita mga guys. So ayun, and I hope you enjoy the joyride dito sa Alps or sa Paris, France. Ayan, medyo kasi sobrang layo nito mga guys, and 2 hours. So, ayan. Hindi ko na kayang ma-explain. Kumbaga, ayan. So, yun. Ganito yung buhay dito. And alam nyo ba, dito mga guys, mayroon pa akong kwento sa inyo. Ang napakaganda din dito, ang nagustuhan ko rin dito mga guys, sana malaman nyo yung mga rules dito. Kasi sobra talagang ganda ng ng gobyerno dito kung tutuusin, kung may alam ka. Pero kung wala ka talagang alam, wala kang malalaman, kumbaga. So yun, sana alamin nyo yung lahat ng rules dito, kasi sobrang ganda talaga, lalo na pagdating sa mga buhay-buhay. For example, na wala kang work, may mga anak ka, maganda talaga mga guys. Kaya yun yung nagustuhan ko dito, and I hope na ma-experience ko rin yun, kasi ngayon mga guys, sa time na to is kumbaga nagsisimula pa lang akong bumangon sa pagkalugmok ko mga guys. Kasi alam nyo ba na
halos isang taon at 6 or 7 buwan akong nakatira sa aking biyanan is talagang nawalan ako ng pakpak. So alam nyo ba yung nawalan ng pakpak na wala? Ngayon bumabangon pa lang ako mga guys, and I hope na makabangon ako and malaman ko unti-unti kong nalalaman ang regulasyon or ang rules dito sa sa kanilang lugar or sa lugar ng aking asawa, and I hope na nagpapasalamat pa rin ako sa mga taong nandyan para sa akin and sa lahat ng laging tumutulong sa akin, and nagpapasalamat ako unang-una sa Panginoon, and pangalawa sa aking mga taga support sa mga taong sumusuporta sa akin na walang kapalit, and sobrang babait nila. Yun, nagpapasalamat talaga ako sa kanila. And ayan, so hanggang dito na lang mga guys, and I hope you enjoy watching the joyride of us, and samahan nyo kami. So let's go!